Gising ka na ba? Pangalawang Sunday po is the urgency of soul winning. Sa lahat po ng pagmamadali, ito yung magandang pagmamadali. Magmadali na tayo, abutin yung mga taong nawawala. Yung mga close friends, mga best friends, dami, alam ko marami kayong best friends, mga kamag-anak, higit sa lahat, pamilya. Magmadali na tayo. Kapikin mo siya, magmadali na tayo. Ito pa, yung pangatlong sal is the message we must share. Mga kwentong dapat ikinukwento mo. May mga kwento tayong dapat ikwento. Higit sa lahat, yung mga kwento ng buhay mo. Marami kang kwento. Kwento ng kagalingan, kwento nag-provide si Lord, kwento ng kung saan pinagpala ka, kwento na kung saan nagkasakit ka at pagkatapos gumawa ng himala si Lord. Marami kang kwento, ikwento mo na. At pang-apat, yung nakaraan sal is the power of personal testimony. Diba? May karanasan po ba kayo sa Diyos? Meron tayo karanasan sa Diyos lahat. Kaya dapat mong i-share sa mga taong nakakausap mo. Amen? Kaya i-remind ko lang po kayo lahat. Sa panghuling Sunday po ng buwan ng June, kasi next week po, next month, ang ating pong series all about spiritual warfare. Unseen battle, unshakable faith. May mga battle kang hindi nakikita, ang kailangan mo pananampalatayang hindi nagigiba. Amen? Kaya tapusin po ito ngayon ng series pong ito. The church is, at simple says, it's a hospital for sinners. Tandaan niyo po, ang church hindi dapat judgmental. Sounds judgmental lang, pero hindi dapat judgmental. Kasi whether you like it or not, ang Bible, i-judge ka talaga. Ang pastor, feeling mo, ma-judge ka. Pero ganun talaga. Pero ito po ang totohanan, ito po yung hospital na mga taong makasalanan, nanlalamig, mga nawala, may mga depression sa buhay, higit sa lahat, may mga pinagdadaanan. Tingnan mo katabi mo. Tingnan mo katabi mo kung may pinagdadaanan. Kasi hospital nga ang church. Amen? Ito pa. Okay, let's make our church places for lost, are welcome, pursue, and restore. Kaya ang church, ito yung mga lugar ng mga taong gustong lumakas, gustong lumaya, at gustong makabawi sa buhay. Ito yung place ng hope kasi nandito si Lord. Salamat po sa dalawang naniniwala nandito si Lord. Kapikin mo nga ulit ang katawan mo. Tanungin mo, nandito ka ba talaga? O katawan mo lang nandito? Maraming ganyan, katawan mo lang, pero isip mo lumilipad. Sabihin mo kasi yung pinagdadaanan mo, iwan mo muna. Ito okay, magsimula na tayo ngayong umaga. Pakibasa po. 1, 2, 3, basa. We live an important time. Yes, it is now time for you to wake up from your sleep. Tapikin mo nga katabi mo, wake up na, wake up. Wake up from your sleep. Our salvation is closer now than when we first believed. No? Ang ating kaligtasang tinanggap noon, sabi ng Bible, ay mas malapit na ngayon. Kung tinanggap mo si Lord ng 1990, 1980s, 90 o 2000 or something, sinabi noon, malapit nang dumating si Lord. Kaya ngayon, mas malapit na siyang dumating. Kaya anong gagawin natin? Magmamadali talaga tayo. Kaya ito po, ano po bang layo ng series to? Ang series po ito pinag-atin Hearts on Fire. This series was never just a teaching. Hindi lang ito basta katuruan. It was spiritual awakening. Ginigising ang spirito mo. Kaya hindi sapat na na-encourage ka lang, na-inspire ka lang pag may nagtuturo. Ang purpose ng teaching po ito is magising yung spirito mo. Na may ginagawa ka dapat sa spiritual na dapat mong lakaran. Tandaan niyo po ito, hayaan niyo po ito. Na-receive ko kay Lord ngayon pa lang. Sa lahat ng mga nagsisipag sa trabaho, hayaan niyo, sabi ng Bible, lahat ng hard work, binabayaran ng Diyos. Kung nagpapakabagal ka trabaho, binabayaran ng Diyos yan. Kung may ginagawa ka para sa buhay, nag-negosyo ka, ginagawa mo umaga-gabi, gabi sa umaga, hanggang madaling araw, nagtatrabaho ka pa rin, lahat ng hard work ay binabayaran ng Diyos. Totoo yan. Kasi totoo naman walang pagpapala sa mga tinatamad-tamad. Mas maganda lang nagsisipag ka, binabalat mo buto mo, kasi lahat ng mga pag-isipag, binabayaran ng Diyos. Gayon din ngayong umaga, ang sabi ng salita ng Diyos, yung physical na buhay mo, okay na eh. Ang issue dito, spiritual. Busy ka sa buhay, nakalimutan mo, spiritual being ka pala. Ikaw pala sa mundo ito'y napadaan lang. Sabi mo sa napadaan ka lang sa daigdig na ito. Ewan ko sa inyo, baka, pastor, dito na ako mag-i-stay. Bahala ka ba? Ewan ko kung anong doktrina mo. Pastor, ito lang aking paraiso. Membro ka ba ni Kibuloy? Hindi itong paraiso natin. Ang paraiso natin, hawak-hawak pa ng Diyos.
Iyan yung isinishare natin sa bawat nakikinig sa atin. Ngitian mo nga muna yung katabi mo. May problema katabi mo. Ngitian mo nga, spiritual awakening to ha. Ang purpose ng teaching ito is all about spiritual awakening. Gisingin ang spirito mong tutulog-tulog. Partida pa to, mainit pa, nakakatulog ka na. Di ba? Salamat sa amen ni nanay, no? Nay, kaya mo yan. Amen, no? Tuloy ko, sabi dito, we talk about the urgency, the fear, the boldness, and the joy of soul winning. Pinag-usapan natin ngayong bantong ito na masarap talagang may nawi-win for the glory of the Lord. Masarap yung in-invite mo, dumating, nauna pa sa'yo. Ikaw nag-invite late. Diba ha? Pinag-usapan natin ngayong umaga yung urgency, nagmamadali tayo, meron tayong Pastor, bakit hindi ako pakinggan? May mga ganun tayo. Paano, Pastor, pag nireject ako? Di ba sinabi natin nakaraan, yung Word of God, hayaan mo lang magtanim. Hindi naman ikaw ang grower, hindi naman ikaw nagpapalago. Ang trabaho mo lang is magtanim. Hayaan mo ang Diyos ang magpatubo. Ang Word of God, may siniran po ako natin yung classmate ko dati nung second year. Kakashare ko sa kanya, araw-araw, yun, napunta sa ibang church, at least may nagtanim ako. Di ba, kaya sabi ko sa inyo, mahalaga yung mag-share ka. I-share mo yung kabutihan ng Diyos. Bahala na ako sa isang church mapunta. Ang mahalaga naman sa langit, magkikita pa rin naman kayo. Kaya sabi mo kasi, Pastor, bakit hindi pumunta sa church? Bakit? Gwapo naman mga membro natin Ay, sorry, hindi po ito naniniwala mga kapal. Wala po nag-aiming kababaihan. Maka self-love po ito mga kalalakihan. Mga self-love. Kaya po the boldness, yung tindig pa lang, pag nagsalita ka, mabuti ang Diyos, boldness, and the joy of soul. Masarap pong may kaibigan. Amen po ba? Masarap pong may kaibigan. Pero mas masarap kung yung kaibigan mo nadadala mo sa Panginoon. Yung best friend mo, kaya pag-usapan natin ngayong umaga, yung best friend mo, yung classmate mo, kamag-anak mo, pamilya mo, at yung mga nakikita mo na hindi mo pinapansin. Kaya ito ang ating knockout question sa pagtatapos po ating series. But today, ito yung tanong, will the fire last beyond the series? Ang tanong, ito bang apoy na na-experience mo? Di ba pag nakakapakinig kayo ng preaching, na-excite kayong i-apply? Diba? Ganun pala yung pag-soul win, dapat pala share. Hindi pala kailangan ng title na doctor, PhD, DBD, BCD. Hindi pala kailangan ng mga title para mag-preach o mag-share ng gospel. Ang tanong dito, na-encourage ka sa Word of God, pero baka hanggang dyan lang yan. Yun yung tanong sa atin ngayon. Ito bang apoy na na-excite ka sa pag-soul win o pag-akain ng kaluluwa, hanggang June lang kaya o itutuloy mo hanggang July? Yun ang tanong. Kaya ito pang pangalawang tanong. Pakibasa po. 1, 2, 3, fire! Naku, tutulog-tulog po. Pakilakasan niyo po, boss pa. 1, 2, 3, basa! Iba po siya, kala makabubuyog lang po, no? Ako na kala magbabasa, kapatid ko ito. Mga kasaulay po, naka-high blood po. Joke lang po, Kaya, will we be a church of soul winners or just a sermon hearers? Maraming ganyan. Ito kayang natutunan nyo ngayong June ay magiging soul winner ka kaya o sermon hearers lang. Alam yung mga sermon hearers, tumatalino lang. Amen? Ang pinag-usapan na sa buwan ay soul winning. Ang goal mo ay maging soul winner na lahat na nakakausap mo, maakay mo papunta sa Diyos. Extreme? Extreme. Sige, sabi natin extreme. Totoo. Pero ang mundo ay pasama na ng pasama. Kaya nga sabi ng Bible, asin ka, ikaw yung tigabalanse ng mundo. Tigabalanse ka sa classmate mo, sa katrabaho mo, sa trabaho mo mismo, ikaw yung tigabalanse. Kaya kung halo ka lang din sa kanila, sabi ng Bible, sermon hearers lang tayo. Nakikinig ka lang ng Word of God, pero hindi mo sinishare. Totoo, lumalago ka. Kasi, di ba sabi ng Bible, totoo, lumalago ka lumalago yung puno Pero usapan yung bunga. Di ba maraming ganyan? Ang daming matatalinong mananampalataya. Marami po kayong kakilang mananampalataya matalino? Oo, matalino. Huwag isa lang po kausap ko po ngayon marami mananampalataya matatalino. Maraming alam na Bible verse. Pero ang usapan sa Bible is
Kumusta na yung bunga? Ilan ba yung bunga natin? Kaya ito, basahin ko po, kakahiya po sa inyo, baka mabulol naman po kayo eh. Sabi ng Bible, the greatest tragedy is it not the people are lost? Hindi daw po pinaka-trahedya yung may nawawala. Pero hindi pinaka-trahedya yung may mga nawawala. Ang trahedya ng buhay, ito, the tragedy is that the church has lost its fire to reach them. Alam mong may nawawala, pero ito yung delikado. Yung church, tumigil ng abutin yung mga taong nawawala. Nag-stop pa lang sa sarili mo. Total, save naman ako eh. Yan yung pwedeng kabagsakan ng mga simbahan. Maganda naman yung prayer meeting eh. Maganda naman yung Sunday service eh. Pero yung nakalimutan mo yung trabaho talaga natin. Ang trabaho natin, maging soul winner. Iba-iba tayo ng ministry, pero may isa tayong utos ang Diyos sa tayo pare-parehas. Yun po ito soul win. Akayin yung mga taong malalapit sa'yo, higit sa lahat. Kaya ito yung pwede ka magsakan ng church. Napansin mo, maraming tao sa sabungan, peke Kristo doon. Maingay sila. Tayo dito, totoo Kristo, tahimik tayo. Parang ganyan, sobrang yung tahimik. Diba yung Kristo doon, hindi ko nagkamaintindihan. Bakit yung Kristo? Nagkakaintindihan sila. Bakit? May Kristo eh. Pero hindi malakas yun. Mahina yun. Amen. Amen? Kaya ang tragedy ng church, tumigil na tayo to reach out. Yung mga taong nanghihina, nanlalamig, mga taong sabi mo, Pastor, undeserving sila. Ang tanong, deserving ka ba? Wala namang karapat dapat sa biyaya ng Diyos. Wala. Amen? Kaya ito, tanong ulit, will your heart still burn after the series ends? Ikaw pa kaya pagkatapos ng July, total, Pastor, iba naman pag-uusapan sa July. Ito kayang, yung puso mo kaya sa pag-share ng gospel, ay itutuloy mo pa rin kaya? Magkukwento ka pa rin kaya? Mag-aaya ka pa rin kaya ng gustong abutin ng biyaya ng Diyos? Ito yung laging dealing sa atin ng Diyos eh. Maganda yung napapakinggan mo eh. Marami ka napakinggan preachings eh. Pero nakalimutan mo, yung fire mo, dapat mo rin i-share. Diba kaya nga sabi sa'yo nung una pa lang, nung first Sunday pa lang, yung ma-burn ka, yung on fire ka sa Lord, okay yan eh. Yung burn na burn ka sa pag-ibig ng Diyos, okay yan eh. Pero ang kulang dyan, yung burning na na-experience mo, i-share mo naman yung fire. Tahimik po kayo mga kapatid. Kapatid mo tayo mo. Saan hindi ka nag-iinit? May problema ka ba? Di ba? Kaya ang tanong dito, yung puso mo ba magpapatuloy? Apoy. Kaya, bigay ko na yung topic. Ang ating topic po, ang ating last topic for this month Hearts Still Burning or the Final Call to Win Souls. Na ang puso mo, ipagpatuloy mo, na kahit tapos na yung teaching natin about soul winning, nagtutuloy ka pa rin. Amen? Bigyan ko yung 4 na points po ito. Bigyan ko na ng point number 1 kaagad. 1, pakibasa po. 1, 2, 3. Basa! Heaven is real, so is hell. Bigyan ko kayo ng, ito po, knockout preaching to ha. Kasi Lord, humingi ako, Lord, pahingin naman ako ng preaching na, yung yung magandang pang-closing ng series. At binigyan nga ako ng Lord. Sabi sa akin, Lord, bigay mo point number 1. Ang langit ay totoo. Pero ang impyerno, totoo rin. Kung gaano katotoo ang kalangitan, ganun din katotoo ang impyerno. Amen? Hayaan nyo maging sarcastic ako ngayon. Kasi Bible naman may sabi, hindi mo pwede i-sugarcoat. Yung classmate mo, impyerno yan. Yung asawa mo, impyerno yan. Yung kapatid mo, impyerno yan. Yung kamag-anak mo, impyerno talaga yan. Kaya sabi ng salita ng Diyos, kaya sinishare mo, di ba? Tingnan po ito Kaya heaven is real, so is hell. Gusto mo ng kalangitan, pero hindi ka niniwala sa impyerno. Kalokohan po yun. Kung gano'ng katotoo ang impyerno, ang langit, ganon din po ang impyerno. Tingnan niyo po ito Bigyan ko kayo ng verse para maniwala po kayo. Sabi po sa 2 Thessalonians 1 verse 8 to 9, sabi ng Bible, ito po yung pagdating ng Panginoon He will come with punishment. Darating siyang may kaparusahan for those who don't know God. Mga taong hindi nakilala si Lord. Ito pa, and for those who refuse to accept the good news. Sino daw yung mga paparusahan? Yung mga taong hindi kilala si Lord
At pangalawa, mga tumanggi sa mga taong siniran mo. Oh. Yung punishment na tinutukoy dyan, impyerno. Oh. Kaya alam mo na, pag tinanggihan ka tayo, ito kasabi ng Bible, impyerno talaga sila. Ikaw, impyerno ka rin talaga. Ang salamat na nga lang sa biyaya ng Diyos at natagpuan ka ng biyaya ng Diyos, yun yung magandang nangyari sa buhay mo, na kahit makasalanan ka, ang laki ng pagkakasala mo dati, inabot ka pa rin ng pag-ibig ng Diyos. Amen? Kaya ngitian mo nga yung katabi mo. Sabi mo, ngitian mo katabi mo, salamat sa biyaya ng Diyos. Oh, ito ihimay-himay ko yung verse ito yan We love to talk about the beauty of heaven. Totoo, maganda sa kalangitan. Diba sabi nga sa Bible, ang lansangan ay ginto. Yung tubig parang kristal. Alikabok nila, gold. Anong alikabok sa bahay mo? Ba? Oh, but if we believe in heaven, sabi ng Bible, ito yan, we must also believe in hell and let the reality break our hearts. Sasaktan ka talaga. Yung mga taong nirefuse na tinanggihan yung mabuting balita ka sa Diyos, totoo talaga. Nakakalungkot, impyerno talaga sila. No more, no less. Hindi ko pwedeng pagandahin. Walang maganda sa impyerno. Ultimo demonyo nga ayaw sa impyerno eh. Mga spiritual being pa yun, mga spirito na yun ayaw sa impyerno. Tayo pa kayang nilalang nakawangis ng Diyos. Kaya we must also believe in hell. Diba sabi ng Bible, biruin mo, sa langit. Kung paano nagkakasiyahan sa langit, ganoon naman daw po sa impyerno, puro parusa. Yung gusto mong mamatay pero hindi ka namamatay. Kasi nga, sabi ng Bible, kung may walang hanggang buhay ka doon sa langit, may walang hanggang kamatayan ka rin sa impyerno. Bakit ka walang hanggang kamatayan? Pero buhay ka pa, pinaparusahan ka sa impyerno, hindi ka mamatay-matay. Kasi nga, punishment nga yun. Kaya, hindi ko na papagandahin talaga. Maniwala ka sa impyerno, may impyerno talaga. Sa mga taong hindi tumanggap kay Lord, impyerno talaga. Kaya kahit anong ganda ng relihiyon mo, mabagal ka maglakad sa church? Bagal mo maglakad? Ano yun? Kabananan, Pastor? Di, kabagalan lang yan. Pag mong gawin pa nila paglalakad, kahit anong ganda ng relihiyon, impyerno pa rin. Kung hindi maniniwala kay Kristo. Amen? Kaya yun ang katotohanan. No more, no less. Wala ka idadagdag, wala ka rin ibabawas. Impyerno talaga hindi tumatanggap ka sa Panginoon. Kaya ito, bigyan ko example Imagine you're in a hospital and you know the cure for the disease. Would you keep it to yourself? Ito ang scenario daw po. Imagine mo, nasa hospital ka. Tapos merong tao doon, merong nakamamatay na sakit. Tapos nasa iyong gamot. Anong gagawin mo? Mananahimik ka ba? Nasa iyong gamot at merong mamamatay sa katabi mo, anong gagawin mo? Sasabihin mo sa kanya, ito, kapatid, ito nga pala yung gamot. Anong gagawin mo? Ganun pong soul winning. Ito yan. Now, realize, you have something even more important, the gospel. Meron kang mabuting balitang daladala, si Kristo. Yung classmate mo, impyerno yan. Nasa iyo yung solusyon. Yung salita ng Diyos. Yung mabuting balita. Kaya whether you like it or not, kahit pa ikaw ay pinipersecute ng mga taong kilala ka nung na-born again ka, whether they like it or not, nasa iyo pa rin at talaga ang sagot na hinahanap nila, yung salita ng Diyos. Amen? Hindi ka pininiwalaan? Hayaan mo lang. Ang mahalaga, nagtatanim ka. Tandaan mo lahat ng bagay, may panahon si Lord. Pero yung gospel o mabuting balita, ikaw may daladala, ikwento mo na. Na ikaw, parang ganito, ikaw, impyerno ko talaga pero salamat sa biyaya ng Diyos. Amen? Kaya ito, if lost souls truly matter to us, silence will no longer an option. Kaya ito, kung mahal mo kaibigan mo, hindi ka mananahimik. Mahal mo ba po, mahal niyo po ba ang inyong asawang hindi pa na born again? Amen. Ayun. Pastor, kasi parang tingin ko, Pastor, si Satanas eh. Parang pili ko na sa hell na ako sa bahay. Kalokohan. Kaya, ang sabi, ang pananahimik, hindi option kung talagang mahal mo yung isang tao. Yung classmate mo, best friend mo, sanggang dikit. Sanggang dikit. Nililibre ka araw-araw. Nililibre mo rin siya. Mas close nga kayo ni kumpare kaysa kay kumare. Ano yun? Close mo kapitbahay mo. Best friend.
Kung talagang mahal mo siya, kwento mo si Lord. Hindi ka mananahimik. Oh. Amen? Kaya, ito ha, in vice versa, kung tahimik ka, hindi mo talaga sila mahal. Meron man tao, yung mahal ka daw, pero hindi ka man sinasabi na I love you. Kasama lang ako sa bahay. Kape? Pasok ka. Hindi ka mananahimik. Pero mag ganon. Kung may ganung pag-ibig, doon ako. Walang ganung pag-ibig. Kaya nga sa bahay, dapat mo sa lahat ng bahay ng mga mag-asawa, puro mahiingay. Kasi nagmamahalan sila. Hindi po kayo naniniwala doon mga kapatid. If lost soul truly matters to us, silence will no longer be an option. Kaya hindi ka mananahimik. Tanungin ko kayo, mahal niyo ba classmate niyo? Mahal mo ba magulang mo? Mahal mo ba kapatid mo? Mahal mo ba kaibigan mo? Mahal mo ba kapitbahay mo? Maybe. Maybe pa siya, maybe. Kasi kapitbahay yun eh. Kung mahal mo sila, hindi ka tatahimik. Isisigaw mo pangalan ng Diyos kasi may na-experience ka eh. Lahat tayo may sakit, pero ang kailangan is the gospel, which is ang salita ng Diyos. Kaya ito, bigyan ko po, ito, mabilis ako, point number 2. Ito, the time is now, not later. Hindi bukas, kundi ngayon. Parang politiko, di ba? Action agad. Diba? Hindi bukas, ngayon dapat. Kaya pag kayo po pumasok sa politika, alam niyo na, the time is now, not later. English nyo lang, wag sabihin, ang gaya kayo, copyright. Pag kayo tumakbong politiko, the time is now, not later. Ganyan pala evangelism, hindi bukas, ngayon. Halimbawa, tatakbo si Kuya Roel Lasso, para susunod na mayor. Bruin mo, hindi kinalaban mo agad. Kung pare mo kayo, kinalaban mo ka agad. Hindi bukas, kundi ngayon. Ewan ko lang kuya kung hindi ka manalo niyan. Amen? Kaya ito ha, tingnan ko yung number. Sabi ng Bible, it's now time for you to wake up from your sleep. O, di ba? Sabi ng Bible, marami kasing mananampalataya, tutulog-tulog. Ang dami mong kinakaabalahan, nakalimutan mo mag-soul win. Ito po, ang verse pong ito ay patungkol po sa pag-aakay ng kaluluwa. Daming tulog! Tingnan mo katabi mo, tulog! So, spiritual. Pero check mo, baka pag namumula-mula mata niya, hindi sore eyes yan, antok yan, antok. Amen? Kaya it's now time for to wake up from our sleep. Sabi ng Bible, we are not just running out of days, we are running out of excuses. Kung nauubos ang oras mo, nauubos din ang oras mo, mamaya na lang, pastor, mamaya na lang, bukas na lang, may bukas pa naman, may sanib pa naman. Pero bakit nakita ganito? Brad, sabi ko, church ka naman. Next time na lang. Paano pag wala ng Sunday? Paano pag kinuha na kami ng Lord? Mamaya. Ito diba sinabi ko sa ito noon pa man, nung tayo una nagkita, ang prayer ko, kahit napaka-imposible, kahit against the Bible, ito yung prayer ko. Lord, sabi ko, Panginoon, kami Lord, pag dumating ka Lord, pag dumating ang rapture, pag sinundo mo na kami, sana nasa church kaming lahat. Kung wala kami kung hindi Sunday, Wednesday Lord, prayer meeting. Yun ang prayer ko. Kasi makakasure akong makakasama ka talaga. Kaya pag wala ka sa prayer meeting, hindi ko sasabi hindi makakasama. Kulto na ako ng kulto. Yun nga lang ang prayer ko. Kaya pag kayo, biruin mo, kung kailan pa naman ng Sunday, doon pa kayo nag-away. Pa kayo nag-away, schedule nyo. Aga naman ang away nyo. Nung alas 9 tayo, alas 7 kayo, 8 kayo nag-aaway. Nung alas 7, alas 5 na kayo nag-aaway. Aga naman, excuses. Ganon din po, sa pagsa-soul win, sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, hindi bukas, kundi ngayon. Share mo na. Sample lang kayo ha. Ito, sample lang po kayo. Ito ha, ito yung 4 na tao na gusto ng Diyos, ma-sharean mo. Ready na po kayo? Ito, the people God wants to save through you are alive right now. Tagalogin ko po ha, ang mga tao daw pong gustong maligtas ng Diyos sa pamamagitan ng buhay mo ay buhay ngayon. Sabihin mo sa magbuhay sila. Number 1, your brother. Mga kapatid mo.
Isip ka. Ngayon, Lord, isip ka, ang kapatid mo ba ligtas na? Amen. Di ba rin nang mabigay sila kakasabi mo, malapit nang dumating si Lord, kailangan natin si Kristo, kasi naman wala silang naririnig. Ang kanilang naririnig, tara, let's. Bro mo, walang message tara, let's lang, alam niya na yung usapan. Ganyan. Diba? Ako napansin ko sa LTO sa Manila, yung gusto mo magbago, napansin ko sa Manila, pero sa LTO ka na Manila, yung papasok ka pa lang sa LTO, may nakaupo, gano'n, no? Picture pala yun. Sabi ko mga tao na to, ako pa, tinutokso niyo pa ako. Yung gusto mo magbago, pero may kumukulit sa'yo, isip ka, yung kapatid mo ba, ligtas na? Yung panganay, kung isa lang, pastor, ilagay isa lang, pinagpala ka, mag-isa ka lang. Paano yung mga kapatid? Maraming mga kapatid. Kumusta na kapatid mo? Your brother. Ito, pangalawa, your classmate. Classmate mo, kaklase mo. Ngayon po, pasok kayo, classmate mo, kumusta na? Ito, maganda yan. Your boss. Kala mo, yung amo mo. Amen? Ito napansin ko kay Lord, Kapag pala may tao kang nakikita, ibig sabihin, sila pala yung mga taong dapat sinesharen mo. Walang aksidente sa daigdig pong ito. Walang halong extreme. Kasi po yung pang-apat, ito yan. The stranger you'll always see but never speak to. Mga taong nakikita mo sa araw-araw, pero hindi mo kinakausap. Amen? May dumaan ba sa bahay nyo? Kumatok. Mga taong hindi mo kilala, lagi mo nakikita, pero hindi mo naman kinakausap. Katrabaho mo, nakikita mo, pero hindi mo nakakausap kasi hindi nga kayo close. Amen? Yan po yung apat na tao. Alam ko marami, lumalabas po ba kayo magkabahay, mga kapatid? Hindi kayo lumalabas ng bahay. Napakababait talaga ng mga tiga-Kingdom Harvest Palawan po, no? Wala kayo nasasagap ng chismis. Amen? Kaya yan yung apat na tao. Your brother, mga kapatid mo, mga pamilya, classmate, your boss, higit sa lahat yung boss mo. Biruin mo, pastor, Sunday, ma'am, sir, Sunday ngayon. Sunday is for the Lord. Kung ikaw ay Sabado ka nag-church din po kami ng Linggo. Anong gagawin mo? Tanggal ka sa trabaho. Paano pag tinanggal ka sa trabaho, anong gagawin mo? Di ba naman gagawin? Kasi nga, i-secure mo yung puso mo sa Diyos. Kasi pag secure ang puso mo sa Diyos, hindi ka pangangamba kung wala kang pera bukas. Wala kang pera bukas. Okay lang yan. Kaya ang oras ay ngayon, hindi bukas. Kaya ito sample. People in burning buildings don't need a seminar. Ang kailangan lang nila, mga taong sisigaw ng labas. Ba? Yung mga taong ganyan. Imagine niyo po, may nasunog na bahay. Hindi mo kailangan mag-seminar para magsabing labas. Nandito kami. Kaya di ba na-stress kayo? May bata pong nasunog dahil nilak ng magulang sa bahay. Kaya ang kailangan ng mga tao ngayon, may mga taong sisigaw ng mabuting Lord. May kaligtasan ng Diyos at inaalok niya yung biyaya ng Panginoon. Kaya kapikin mo nga katay mo. Saan mo gising ka na kasi? Tulog. Tagal mo ng tulog. Tagal mo ng mananampalataya. Ilan yung nawin mo for the Lord? Amen? Amen. Pangatlong bagay. God is still asking who will go. Ito yung pangatlong points. Bakit kailangan mo mag-evangelize? Kasi ang Diyos, naghahanap pa rin. Sino ba yung susugo natin? Bigyan ko yung numbers Ito po yung scenario po ng propetang Isaiah na nakita niya sa mismo si Lord sa kalangitan. Sabi dito, then I heard the Lord's voice. He said, who can I send? Sa ibang salin po, sa NIV version, then I heard the Lord's voice. He said, whom shall I send? Who will go for us? Sino ba yung susuguin ko at sino ba yung susugo kong para sa atin? Sabi ni Isaiah, so I said, here I am, Lord, send me. Naghahanap sila ng mga taong susuguin niya.
Kaya bigyan ko po kayo ng clear context. Sabi dito, the world is loud with confusion. Ang tao po ngayon sa mundong ito, gulong-gulo. Hindi nila alam kung anong truths. Marami mga doktrina pong mundo pong ito. Sobrang dami. Sabi ng doktrina ng mundo, kung yun ang nagpapasaya sa'yo, sundin mo. Kung nagpapasaya sa'yo hindi mag-church, sundin mo. Di ba ganoon? Kasi follow your heart eh. The Lord is loud with confusion. Sobra na po ang kalokohan ng daigdig. Ito pa, pakibasa po. 1, 2, 3, basa. The enemy is loud with deception. Ang demonyo naman po, sinasamantala. Nanluloko. Amen. Na, bukas na lang. Totoo naman, may bukas naman. Ito ang tactics ng demonyo ngayon, hindi siya nagre-reject. Ang ginagawa niya, nagdi-delay. Delay. Ang ginawang taktika po ng demonyo, hindi lang mag-reject, kundi mag-delay. Ito, sample lang kayo Hindi niya, okay lang sa kanya mag-church ka, pero wag muna ngayon, next Sunday na lang. Okay lang mag-prayer meeting ka, sabi ng demonyo, pero next Wednesday na lang. Diba gano'n? Delaying. Hindi siya gumagamit ng rejection ngayon. Ang ginagamit niya ngayon is delaying. Totoo naman, ang evangelism, totoo lang, galit na galit ang demonyo sa evangelism. But dumarami tayo eh. Pero sabi niya, okay lang mag-evangelize, pero next month na lang. Paano kung wala na next month? Kaya nga ang demonyo ay king ng deception. Kaya na-scam na po ba kayo? Na-scam na po ba kayo? Ang demonyo kasi pag nag-deceive, pag nanloko, kala mo totoo talaga. Ganon din yung scam, di ba? Na-scam ka, kala mo totoo. Naloko na po kayo, kapatid? Ibang loko ata na-experience niya. Naloko na po. Mga kabataan, naloko na ba kayo? Yung pinakilig ka lang, pero hindi ka niligawan. Yung nag-hi sa'yo, si crush. Hindi mo alam, usong wave. Diba? Deception. Ito yun but God is still whispering to our hearts. Ito yung sinasabi sa'yo ngayong umaga. Who will go? And who will carry the fire? Sino isusugo namin? At sino yung magdadala ng apoy ng evangelism? Sino yung aabot sa pamilya mo? Ibang tao ba? Hindi. Tingnan mo Tingnan mo. Sinong ginamit sa Amerika? Mga Amerikano. Sinong ginamit sa Israel? Mga Israelita rin. Sinong gagamit sa Pilipinas? Banyaga? Hindi. Pilipino rin. Kaya ang pamilya mo, sinong gagamit sa pamilya mo? Kapitbahay mo? Hindi. Ikaw. Kaya who will go? Who will carry the fire? Kaya ito yung tanong sa'yo ng Diyos, ikikerry mo ba yung fire ng evangelism? Kaya ito. Kaya He's not looking for people with titles. Ito yung good news. Hindi mo kailangan mag-aral ng husto at titulo. He's looking for people with tender hearts and yes in their spirit. Yung may puso sa pag-aakay ng kaluluwa. Di ba sabi ko sa inyo, ang best expression ng pag-ibig mo sa tao, dalhin mo sila sa Diyos. Di ba sabi ng barkada mo, mahal ka daw? Kaya ginawa niya, dalhin ka sa inuman. Pag may problema ka, inuman tayo. Inom lang yan. Pagtapos sa inom, tapos na yan. Why not gawin mo? May problema ka, tara, punta tayo ng church. Church na katapat niyan. Sumaka ka barkada mo. May problema ka, sis, punta tayo ng church. Amen? Doon tayo mag-inuman. Kape. Pandesal. Di ba? May inuman tayo. Kaya tandaan niyo po ito mga kapatid ang hinahanap ng Diyos, hindi posisyon, hindi title. Kaya nga ang ministry hindi pagalingan eh. Marami akong nakilala ng magagaling. Totoo. Pero hindi pagalingan ng ministry. Hindi taga pagalingan. Hindi pagalingan. Kailangan mo ng tender hearts. Yung puso na may awa sa kaluluwa. Kaya ito. This is your moment to say, here I am, Lord, use me. Pwede mo sabihin, Lord, gamitin mo ako. Saan? Sa pamilya ko, sa kaibigan ko, o sa mga kapitbahay ko, sa bashers ko, sa haters ko, sa mga laging lumalait sa akin, gamitin mo ako, Panginoon. Kaya ito, the Great Commission was not a suggestion, but it was a command. Hindi sinabi ng church, alam mo, mag-akay ka. Hindi. Sabi ng Bible, utos yan. Yan ay yung job description mo to soul win. Abutin mo sila. Kapikin mo nga na malakas abutin mo kapitbahay mo. Di ba sabi ko nga sa inyo,
Marami tayong alam na Bible verse. Totoo maganda Maganda na i-inspire ka Ang problema sa atin, pagdating sa soul winning, ayaw mo. Doon mahina mga churches. Yun ang problema natin. Kasi ang demonyo nagdo-double time din. Bago ka pa maunahan ng demonyong kunin yung kaluluwa ng mga taong minamahal mo, kailangan mo urgency, magmadali ka na rin. Hindi mo alam. Kaya ako may natutunan. May natutunan ako. Napakinggan ko preaching ng Sunday. Tawag dito, kung ikaw kunin ng Diyos sa sakit, be it. God's will naman siguro kung namatay ka sa sakit pastor, kung namatay ako sa sa gasa ng pison, mamatay ako. Sige, be it. Kung kalooban ng Diyos yan sige, hayaan mo lang, kalooban ng Diyos yan Huwag mo lang kukunin ang buhay mo. Kasi ang nagdinisyon ng buhay mo, Diyos. Totoo, mamamatay. Sama-sama mamamatay ka rin, huwag ka magmamadali. Mamamatay ka rin, huwag ka magmamadali. Huwag kang bibilis-bilis sa motor. Mamamatay ka rin, totoo lang. Mamamatay ka rin. Yung nagpa-practice ka magkutsilyo, mamamatay ka rin, mamamatay ka. Sabi sa mamamatay ka, mamamatay ka. 100% mamamatay ka. Pero ang may hawak, hayaan mong kunin ng Diyos ang buhay mo. Ako nga may kakilala, sa isang sikat na church po sa Manila, habang praise and worship po tayo, ewan ko kung worship leader ba yun, namatay siya during praise and worship. Ang sabi ng ibang tao, bakit ganun may namatay sa church habang sumasamba? Kala ko ba safe place and church? Ito ang sagot. Kung God's will yun Kung kalooban ng isang kamatayan niyang yun, mamatay sa loob ng church, ito maganda. Kasi naman namatay siya sa labas. Kaya, tinan mo ito baka maunahan ng kamatayan yung gusto mong siran. Agawin mo. Meron kang gamot na kailanman hindi napapanis. Meron kang gamot, which is si Kristo. Pang-apat po at panghuli. This fire must be a lifestyle. Hindi lang siya dapat, pag-trip ko lang, pastor, sige, kaibigan ko, trip ko siya, church ka. Pag-trip mo lang. Ang fire po, ang evangelism, lifestyle yan. Buhay na yan, buhay. Amen? Di ba nakikipagkwentuhan kayo araw-araw? Lifestyle yan, lifestyle. Amen? May kinakwentuhan ka. Alam mo, sis, may problema ako di ba? Yun. Pag siya problema sa'yo, open doors. Kailangan ng lifestyle. Maging lifestyle ang soul winning. Kaya hayaan yung ulitin. Yung mga taong nakapaligid sa'yo na walang pagkakilala sa Diyos, impyerno talaga. Impyerno sila. Yung nanalait sa'yo, impyerno sila. Huwag kang mag-alala. Pero malay mo, ikaw ginagamit ng Diyos. Parang napaimin ka, yes. Yung sabi mo nila sa impyerno, yes. Yes. Amen. Yung totoo. Pero, ang sabi ng Bible, nawawala sa kailangan silang abutin. Tinan niyo po ito, Tapos ito, ang mga last verse ko. Pakibasa po. 1, 2, 3. Basa. I will not mention His name, then His message is like a burning inside me. I feel it all the way down in my bones. Sabi ng Bible ni Jeremiah 20 verse 9, sabi niya, kung ako yung nakakilala sa Diyos, at tawag dito, every time na may mention ko pangalan ng Panginoon, may nararamdaman ako hanggang buto. Maganda pag in love, yung kilig na kilig ko, uupo ka. Tatayo. Uupo. Tatayo. Hindi ka mapakali. Yun pala yung kapangyarihan ng Word of God. Yung every time na-mention mo pangalan niya, may nararamdaman kakaiba sa buhay mo. Di ba pag nababanggit pangalan ng crush mo, may kumikiliti May kumikiliti, di ba dahil Ito na nga nakausap, di ba dahil pag may crush ka, di ba, pag nababanggit, di ba, kumikiliti tayo mo, di ba? Wala ka pang crush? Ba't di ka sumasagot? Naka-live tayo ngayon, Interfast Talk with Boy Abunda to. Diba? Pag nababanggit niya, yung mabanggit mo lang pangalan niya, natutuwa ka Ito rin, pag in love ka sa Lord, every time na binabanggit mo pangalan niya, may nararamdam ka kaiba sa katawan mo. Parang feeling mo natutunaw ka. Bakit? May kapangyarihan at may lakas sa pangalan ng Panginoon. Kaya ito, evangelism is not event, it's a daily decision. Kaya ito bingaw pa kayo, sabi dito,
let the power of soul winning show up in saan? Your conversations. So, baka, Pastor, paano ka mag-evangelize? Sample lang kayo. Number 1, paano ka magsalita? Pakikipag-usap sa tao. Hindi mo naman kailangan palagi ito. Sabi sa John 3:16, sabi sa Romans 6:23, sabi sa Philippians 1:21, sabi sa, mamamatay ka. Sample evangelism. Napakasimple evangelism kung paano makikipag-usap. Maayos ka ba makipag-usap? Sample evangelism. Sabi na, ang bait naman ng tao nito. Saan ba ito nag-church? Sa Kingdom Harvest Manila po, hindi po sa Palawan. Di ba? Paano ka magsalita? Di ba? Pag mabait ka, tinatanong ka, ang bait ng magulang nito. At napapansin ko sa mga tao, pag nakakagawa ka ng negatibo, sino bang pastor nito? Na? Di wala man yung nag-excel kayo sa mga field ninyo, wala man na nagsabi, sino bang pastor nito? Ang galing. Pero pag kayo sumasablay, sabi niya, sino bang pastor niyan? Ha? Siguro, tinuturo yan nila. Di ba? Kaya your conversation, ayusin ang pakikipag-usap. Pangalawa, your prayer life. Paano ka manalangin? Sample yan. Amen. Kaya sabi ko sa inyo, ugaliin nyo na po ito mga kapatid. Pag kayo nag-uusap ng mga kaibigan mo, bago kayo maghiwalay, mag-pray muna kayo. Ugaliin nyo na yung prayer life. Bago kayo maghiwalay, guys, pray muna tayo. Pray kayo. Way of evangelism. Your social media. Kaysa naman puro singit mo nandoon, singit. Wala naman nagla-like, ikaw lang. Tapos boyfriend mo pang blinak mo. Blinak mo pa, siya na nga lang ang nag-like sa'yo, blinak mo pa, wala tuloy nag-like sa'yo. Your social media. Saan pala video ka? Ako nagpapasalamat sa Diyos. Ano ba mga testimony mo na binago ka ng Diyos? Amen? Kung ano nakikita sa kaysa nakikita sa Facebook mo, sa profile mo. Singit, likod, pusod, ang lalim, parang alam mo, sausawan ng balot. Ayun, lagyan mo ng suka, no? Ang dami nakikita sa'yo. Your social media. Kumusta ang social media ninyo? Yung TikTok mo na, puro ka kending. Yung social media, Instagram, Facebook, Twitter, dami mo, kompleto ka, kompleto. Way of evangelism yan. Ako, hinihintay ko lang magkaroon po ng Facebook account si Nanay Supreme. Ay, si Tatay Norbin po kasi meron na eh. Nag-concert pa nga yan live eh. Yung social media, ganun yung way pa na pag-evangelize. Di ba? Kaya, ito, your family and community. Kaya po sa mga anak, magsabi po ng amen ang mga kabataang anak. Magsabi po ng amen. Maging mabuting anak. Kung hindi mo palawin ang pamilya mo, maging mabuting anak ka. Sabi po, sa barangay, maging mabuting kabarangay. Ang mabuting kabarangay, nagpapa-connect sa wifi. Ano ba, ganun mo? Sabihin mo ganun, tatabok ang politiko, libreng wifi. Connect lang kayo. Pero hulog kayo piso. Makakonect kayo, pero wala kayong access. Your family and community. Yan, gawin mo. Conversations, prayer life, social media, your family and community. Kasi naman lagi nakikita ng mukha, hindi ka ba nagasawa sa mukha mo? Yung yung Bible verse mo, isang piraso lang, isang verse na nga lang, ang ikli pa. Yung katawan mo. Ganun ka pa. May tap-tap. Ano yun? Wala akong problema sa ginagawa ninyo. Pero ang sabi ng Bible, let your soul winning show up in your social media. Ipakilala mo ng born again ka. Pakilala mo born again ka. Sino mo din nahihiya? Diba sabi ng Bible, pag ikinahiya mo sa Lord, pagdating sa langit, ikakahiya ka rin niya eh. Amen? Kaya magpakilala ka ng born again ka. Ako ha. Nagpakilala ko sa school namin nung ako'y, grade 1. Grade 1. Palang born again na grade 1. Second year. Kasi second year po ako na born again. Sabi ko, di ba sa school, uso yung one by one, magpakilala kayo. Sabi ko, ako po si Albert P. Evangelista. Ayaw ko po may nagmumura, sabi ko. At ako po yung born again. Pangarap ko pong magpastor. Pakilala ko born again ako. Kaya simula nun, tinawag nila akong pastor habang kahit second year pa ako.
Magpakilala ka ng born again ka. Huwag makakayang mananampalataya ka. Yung mga nagwawalang hiya, hindi nahihiya eh. Yung, pare, sumat ka muna. Di ba? Santoma lang yan. Di ba? Yung mga terminology mo pa nga, ano eh. Pre. Ha? Isang shot lang. May mga gano'n ka pa nga eh. Oh. Amen. Sabi mo sa mo, amen ba kapatid? Ha? Alam mo na, yung laman ng social media. Mas mabilis mag-evangelize sa social media. Sobrang dali. Ito ang realidad. If the fire goes out after the series, kapag daw yung apoy ng iyong paglilingkod sa Diyos, pagtapos din ng series, then we have had inspired but no transformation. Na-inspire ka lang, pero hindi ka na-transform. Maraming ganyan, inspired pero expired. Na-inspire pero hindi na-transform. Dumami ang nagkaroon ng motivation pero hindi na-transform. Kaya importante yung apoy ng paglilingkod. Ito, but if you keep the fire burning, you will see lives saved. Sa pamamagitan ng buhay mo, may naliligtas. Thank you, Lord. May mga taong gumagaling at higit sa lahat, may mga taong nagbabago sa pamamagitan ng buhay mo. Di ba? Ikaw nagamit ka na sa kalokohan, ngayon gamitin mo naman sa kaluwalhatian ng Panginoon. Sample ako po kayo ha. When a match lights another match, the fire spreads. Kaya ito po aking huling slide. Be the spark for someone else. Kapag daw po ang tawag dito ang posporo, ay pinagdikit nyo, magkakaroon sila ng apoy. Kaya ang gagawin mo, be the spark for someone else. May mga tao po nalalamig at may mga tao po na nanghihina. Kailangan kanila. Ito ha, hayaan niyo pong i-bold ko po yung tawag dito, yung sinabi ko. Kakasabi lang sa akin ng Lord ngayon, kailangan ka ng classmate mo. Marami pong estudyante ngayon, depressed. Hindi ko alam kung bakit sila depressed. Pero ayoko na pong mag-confess. Ayoko na. Kasi kung uugatin ko depression, mababaw lang naman pero sa kanila malalim na eh. Without halong judgmental. Kailangan ka ng classmate mo. Sa mga high school, senior high, college, kailangan kayo ng classmate nyo. Sa mga nagkatrabaho, magsabi po na naman nagkatrabaho. Kailangan ka na makatrabaho mo. Kailangan ka. Kailangan ka nila. Sa mga marami po followers sa social media, congratulations, sana all. Kasi kami, kahit anong namin, kami kahit anong post namin, ang likes lang talaga, tiga church lang din eh. Minsan nga, nag-iisip pa eh, kung mag-like eh. Di ba? Sa mga marami pong followers sa Facebook, spread the good news. Ipakita mo kung gano'n napakabuti ang Diyos sa buhay natin. Magpakilala ka na. Hindi ka secret agent, ambassador ka. Amen? Sa mga nagne-negosyo, kailangan ka ng mga taong lagi mong kausap. Ikaw yung hinahanap nila. Yung boss mo, kailangan ka ng boss mo. Hindi para magbigay ng serbisyo, kundi dalhin ang mabuting balita. Kailangan tayo ng mundo pong ito, mga kapatid. Kailangan ka ng kapitbahay mo, especially ng pamilya mo. Kailangan niya yung sasabihin mo na galing sa Panginoon. Pwede po ba tayo natin tumayo? Tayo lahat, palakpakan natin ang Diyos sa buhay. Amen? Malakas sa malako, magkakasunod sa Panginoon. Kaya may babasahin tayo, ito po yung declaration ha. Pag sinabing declaration, sisigaw mo na may passionate. Hindi ka bubulong. Amen? Amen? Nakikita niyo po ba dyan sana? Nakikita po ba dyan? Nakikita niyo po ba sa screen natin? Huwag kayo mag-alala, pag yumaman tayo, itong, LED na to. LED yan. Pero sa ngayon, 50 inches muna tayo. Maging grateful lang muna. Okay ha, basahin natin ha. Declaration ito ha. Kaya 1, 2, 3, fire! We are soul winning church. We are prayer the gospel. We are the hands and voice of Jesus. Fire! We choose to burn for the lost. We choose to go. We choose to speak. We choose to win souls until every heart beats. In Jesus' name.